Hi everyone, good morning. So, ang topic natin for today is bakit ka nga ba Kristiyano? Ikaw ba, bakit ka nga ba Kristiyano? Or naka-base to dun sa tinatawag na prophecy and based dun sa verse na Isaiah 46:9-10. So, pag sinabing prophecy, from the first page of the Genesis to the last chapter of the Revelation, the Bible tells us a unified story of creation, fall, redemption, and completion. Yung creation, lumikha ang Diyos, napakagandang mundo, maganda yung plano niya sa tao, pero yung mga tao, nagrebelde. At yun yung fall. Pero hindi tayo sinukuha ng Diyos, pinagmalasakitan tayo, at nagkaroon siya ng mga pangako. So from fall, mayroong promise of redemption, pagtutubos sa atin, na ibabalik tayo sa original design of God, yung creation. So matatapos yung project na yun, in the future, mayroong completion ng project of God. So yung story ng Bible is creation, fall, redemption, and completion. Sabi dito, confirm the prophecies that already had gone through. The flow of the Bible started from the creations of the world, the entrance of the sin, the coming of Redeemer, and the victory of His kingdom. Each fulfilled prophecy. Yan. Strengthen our confidence. So yung Biblia, hindi siya inimbento ng tao na parang nagsulat lang sila. Kasi merong 40 different authors na nabuhay sa magkakaibang panahon, pero lahat ng sinulat nila, it's a unified, magkakaibang kultura, magkakaibang environment, but guided by the Holy Spirit yung sinulat nila. It's a unified stories. Isang buong story, and yung kumbaga, each fulfilled a prophecy. It's not a human invention but a very word of God. What He promised in the past has come to pass, and what He promises for the future will come true. Kagaya ng pagbabalik ng ating Panginoon sa Kristo, paglaganap ng Ebanghelyo sa mundo, and yung mga country sa mundo, they bow down to Jesus Christ. And ito yung mga prophecies sa New Testament pa lang. So what He promises in the future will surely happen. So sabi sa Isaiah chapter 46 verse 9 and 10, remember the former things, those of long ago. So dito talagang challenge ni Jesus Christ yung bayan niya. Kasi idolatrous ang kanyang bansa, yung Israel, na lagi silang kamanggaya sa ibang bansa. So God challenges yung sa Isaiah, ito yun na challenge niya yung mga Diyos at that moment, kasi hindi nila alam yung past, present moment, pero si God alam niya yung past, present moment. God give the prophecy para makita ng mga tao na totoo yung sinasabi niya, and I am God and there is no other. Sabi ng Diyos, I am God, there is none like me. I am the known, the end, and the beginning. Yung ipinapahayag na yung mangyayari sa hinaharap. From ancient times, what is still to come. I say my purpose will stand. Pinapaalam niya yung mangyayari sa hinaharap because He can control the future. My purpose will stand and I will do all that I please. Control niya yung history, control. He can do whatever He want. So, siya yung Diyos at wala nang iba. At wala nang ibang pang gaya niya na nagpapahayag ng wakas at simula. Okay? So, dito makikita natin kung ano yung layunin ng Diyos sa buhay ng tao. Sa buhay ng bawat isa sa atin. At gagawin niya lahat ang naisin niya. So first teaching for today, the Bible is
proven by fulfilled prophecy. Yung Biblia sa Old Testament nagpapadala ng Diyos ng propeta. At yung mga propeta, sinasabi kung anong mangyari sa hinaharap. At lahat ng yun natutupad. The Bible is proven by fulfilled prophecy. So, once you start reading the Bible, struggle ka nun. Pero, once you start reading the Bible, talagang unti-unti mo malalaman na hindi pwedeng hindi maniwala ka lang sa material world at walang spiritual world. Walang spirit, walang God. Kung lahat ng prophecy na to is natutupad. Number 2, the center of all prophecy is Jesus. Tandaan po na yan. Yung central, lahat ng mga prophecy na in the Old Testament patungkol sa ating Panginoon. That's why sinabi ni Jesus Christ sa Luke chapter 24, and beginning with Moses and all the propeta sa Old Testament, he explained to them what was said in the scriptures concerning himself. Lahat ng sinasabi ng mga propeta patungkol sa kanya. And when you, at lahat ng mga symbolism sa Bible, ma-amaze ka. Kasi lahat yung patungkol kay Jesus, kay God. Pag sinabi kasi alay, napakaraming alay eh. Mayroong green offering, sin offering, may iba't ibang hayop pa nga eh, na inaalay, diba? So, mayroong peace offering, wave offering, napakaraming klaseng offering. Pero lahat na yan patungkol kay Jesus. At maraming storya. Gaya ni David, ni Samson, ni Jonah. Lahat ng yun, symbolism yun na parating ang Messiah. Story ni Abraham, ni Jacob, ni Adan, Noah. Lahat ng mga main character sa Bible, patungkol lahat yun sa coming na Messiah. Kaya sabi ni Jesus Christ, from the beginning to the end of the Old Testament, it's all about Him. Luke 24:4, He said to them, this is what I told when I was with you, everything must be fulfilled and written about me in the law of Moses and the prophets and the Psalms. So, lahat ng kapanganakan ni Jesus Christ, hindi pa nga siya pinapanganak, nakaprophesy na yun. Hanggang sa paglaki, ministeryo, kamatayan, sa resurrections, pag-akit sa langit at pag-upo niya sa trono, lahat ng yun nakaprophesy sa Old Testament. So, imposibleng walang Diyos. Kung babasahin natin yung Bible, imposibleng hindi ka maniwala na mayroong Diyos na may control ng history. Kaya ikaw, tayo, alam natin sa sarili natin, Christian tayo, kasi si Christian ay totoo, kasi ang Biblia ay totoo at confident tayo dyan. Kung pinatunayan ng Panginoon at na New Testament at yung Old Testament ay totoo, at New Testament ay magkarugtong at unified sila, at lahat ng sinasabi nila ay naganap sa katawan ng ating Panginoon sa Kristo. Nangangahulugan lang lahat ng sinasabi ng Biblia ay na mangyayari sa hinaharap is totoo. And it's sealed in the pages of the Bible. Na kung gusto mong malaman yung future, you have to read the Bible. Hope that we learn something. Thank you everyone and God bless.